Sa gitna ng tumitinding kontrobersiya, lumabas sa mga ebidensya ng nagsisiwalat ng umano'y kasinungalingan ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga bagong ulat, ilan sa mga pahayag ng Pangulo ukol sa ekonomiya at iba pang mahahalagang usapin ay sinasabing may mga pagkakaiba sa tunay na kalagayan ng bansa. Ang mga dokumento at testimonya mula sa mga eksperto ay nagdudulot ngayon ng malaking katanungan sa kredibilidad ng administrasyon. Dagdag pa rito, lumakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor na magsagawa ng masusing imbestigasyon upang matukoy ang malawak na di imano'y kasinungalingan. Ang opisyal at ilang mga grupo ng mamamayan ay nananawagan ng transparency at accountability mula sa pamahalaan. Anila, mahalaga ang pagtutuwid sa mga maling impormasyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamumuno ng bansa. Sa kabila ng mga paratang, nananatiling tahimik ang palasyo at hindi pa naglalabas ng opisyal na bahayag ukol dito. Habang naghihintay ang bayan sa kanilang tugon, patuloy na umiinit ang diskusyon sa social media at iba pang plataforma na nagiging dahilan upang lalo pang lumala ang sitwasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sabi ko nga sa'yo, brat and bully, di ba? Yung thinking ng addict. Yung addict Yes, kasi ganyan addictus. Feeling nila na parang good luck, di ba? Parang Yeah. gawin nyo na lahat. I-feel nyo na lahat now. Sabi ko, pero alam mo yan, nandyan So, na Alam mo yan, malapit na kayo. So ano sabi ng informant mo na ang nakarating din sa akin na ang haba-haba ng pila ng kotse doon sa Canara Street nung time ng hearing. Ano ba nakarating sa'yo? Yes. Ganun din sa akin. Ma'am, may party po dito. Ganyan. Sabi ko, talaga? Sabi ko, sige, enjoy nila yan. Kasi alam mo, pag ine-enjoy mo, ano yung sineselebrate mo May yung... pulboron party, no? Oh, for sure. Hello. Lagi may buffet. May buffet. Diba? Oo naman. Kasi ano yun na yan way of life na yan. Sabi ko nga, mali mo rin, kaya pinapatagal, kaya hindi sila takot sila sa hair follicle. They're trying everything to detox. Naghanap sila ng weight. Alam mo yon, parang then after, biglang, ay, okay, ready na kami. So sabi mo nga sa nakaraang interview mo, yung tama ba yung iyong kasabihan na yung puno, ano yung pag matanda na at nakabaluktot, mahirap na hong ituwid. Kaya nga, with that kasabihan, I don't think na makakapag-detox pa sila. Di ba? Kasi hindi na, matigas na yung puno Kasi kung gusto nilang magbago, dapat before the presidency, di ba? So I think during that time, nung nagpa-party sila habang naghihiring ang mga hunghang doon sa Bacolor, Pampanga, talagang naglalatag sila ng buffet. At yes, so walang kwenta talaga yung sistema ng government natin kasi napakalaking tao ng sinabi mo na mga na-reveal mo na yung si Altenco, Pagcor, na-meet mo ba by the way? Ilang beses mo na-meet pala? Ang tanong ko, ilang beses mo siya na-meet si Altenco? Maraming beses. Kasi yung bahay ni Noel Oñate sa Dasma, dun yung place na, kunwari, kakantahan, nagpapakain si Noel, nag-i-invite ng mga tao, he loves to entertain. So, yun. Yeah, so, palagi doon. Iba-ibang tao. Marami. Yung Noel Oñate, balikan natin, yun yung katuwang ni Tambahudas para linlangin ang mga constituents ng iba't ibang mga distrito para papirmahin doon sa charter change para maprolo o mapahaba yung kanilang termino, kung magiging successful yung kanilang charter change. So with that, yung Noel Oñate, kasama siya sa USB? Syempre. Biglang ganun. So, kasi nabanggit mo. So, balik tayo dun sa party. So, madalas nagpapa-party, nagkakantahan, di ba? Pag ganun ba, pag may party, laging may pulburo na nakahain? Oo naman. Kanya-kanya yan Sabi ko nga sa'yo, kasi way of life. Di ba? Way of life. Ang territory nila yon. So, they're really doing it naman. Di ba? Sabi mo nga rin, kung ordinary people yan, di ba? Parang, hindi kayo parte ng gobyerno. Alam mo yon, hindi kayo corrupt. Parang you're just enjoying mag-party kayo habang buhay kahit hindi kayo umattend. Alam mo yun, hindi kayo pumasok.
may magagaling kayong empleyado dyan. Pero, kapag nag-work ka sa government, tas then you're doing this, nangurakot ka na, nagsisinungaling ka, nananakit ka, wala kang pakialam. Did you see that? How di ba yung parang ang tawag ito, Human Rights Committee, parang yung KOJC, they don't care about KOJC. Di ba? Tao din yung mga yan. At saka yan mga pastor, mo yun, mga, nagbibigay, nag-share ng salita ng Diyos, tapos wala silang pakialam. Alam mo yun? Kaya nga sabi ko, kinikilabutan ako sa kahihinatnan nito. Kasi, nasa Bible din yan eh. Di ba? Parang walang naghari-harian ang nagwagi. And once na pinabagsak ka ng Panginoon, babagsak ka ng todo-todo. And hindi ka na makaka-recover. Yun. Alam mo, naniniwala talaga ako dyan sa karma na yan eh. Kaya nga ako ang pamantayan ko sa buhay. Hindi man ako biblical na person at I don't go to church regularly. I think long time ago na ako hindi nakapunta sa church. But again, yan yung pamantayan ko sa buhay sa mga anak ko na you do good. Wag kang gagawa ng mali, lalo na wag kang mananakit or gumawa ka ng mali. Wag kang gumawa ng mali laban sa iyong kapwa. At naniniwala talaga ako sa karma kasi sabi ko kakarmahin ka, no? Yeah. So, totoo yan. So, right now, I think kinakarma naman sila, yung mga pamilya ng Bangag. Kasi the fact na si Marcos Jr. at si Zatanas ay talagang addictus benedictus, pati yung anak, di ba? Yung mga anak na ang isa congressman, 'di ba? Na true. Legislators. Pero ni isa sa for sure sa engagement natin. Right now we're like 10,000 live viewers across social media. So ni isa ba sa kanila hindi narinig ang Kati Binag na may revelation na ang pag-courtship ay addictus benedictus, ang first lady, ang presidenteng Bangag, ang mga anak. So niho wala sila. So saan tutungo ang go ahead. Sorry, 'di ba sinabi ko nga si Cordon Sanitaire sila? Like they protect their cycle. Kulto. Kulto sila, kulto ng mga Bangag. Oo. Kaya nga. So yun kasi you have of course, may mga tao na nagme-message sa'yo. I know you don't have a lot of friends dahil yung iba, users, ginamit ka lang. Yeah. Diba? Pero ano yung impact ng community mo? Ano yung impact ng paglabas mo? Overwhelming. Okay. Super overwhelming. Sabi ko nga sa'yo kung yung basher ko, kunwari may basher, mas maraming nagtatanggol. Alam mo, hindi ko makita or maybe takot talaga silang tirahin ako kasi mas nakakatakot kasi yun. Kasi baka the more ako nagbibigay ng names 'di ba? Kasi yes. Binabayaran nyo to ha. Ganun ha. Kasi yung mga statement kasi at the end of the day, balubaluktot. Alam mo, tsaka ang daming nagtatanggol lang sa akin talaga. And kapag talagang sabi ko nga and maumay na sila na kapag talagang yung Diyos guided ka, hindi talaga mananalo yung kasamaan. Tapos, di ba, ba't sila nauumay pag binabanggit ko yung Diyos? Syempre, may evil sa katawan nila. Yeah. Nasasaktan sila. Baka masunog sila. Alam mo yun? Di ba, parang, Jesus, meron pa nga nagsiba, nakakaya ka, minumura ako ng minumura. Sabi ko, pagdadasal po kita. Talaga? Hayaan mo na ignore na lang yung mga... Oo, in-ignore ko. Hindi, ako na lang ang gaganti sa kanila ng mga Jotang Genemes. Alam mo na ang favorite yan. Hindi ko naman sinagot. May paminsan-minsan lang yung kunwari sa akin. Syempre, nag-worry yung mga supporters natin. Nag-worry sila, ma, baka magurgur ka. Ganyan sa ko. Bago ako magurgur, sila muna. Kasi yung Diyos, diba, papatirin sila ng Panginoon. Alam mo yon, maraming anghel dyan sa paligid. Pag maraming nagdadasal sa'yo, hindi ka matatamaan. Sila tatamaan, magbabounce back. Ganun, naniniwala ako dun. Yes. O, diba, alam mo, ang cute ko pa rin. Bad-shot sila. Oo. Bad-shot sila, cute. Diba, cute pa rin tayo? Yan, very New York yan, very Bangag. Very Bangag. Okay. So, gusto ko na maging pulube. Kung ganun lang din yung magiging gusto mo na maging pulube kung ganyan lang din. Okay. Na-discuss na natin yung isang malaking revelasyon na ang pamilyang Marcos Araneta Romualdez ay mga
Bangag pala, Bangag, ikaw nag-discuss. But no, not the Romualdez, no, hindi pala. Ang Araneta Marcos lang. Kasi wala kang, tama ba, wala kang na-witness na mga Romualdez na nakita mong nagpulboron? Like Wala. kamag-anak. Wala talaga. Wala. Sabi ko naman sa interview ko, even si Martin, hindi ko siya nakita eh. Pero na-meet mo siya in person? Oo naman, several times. Okay. Several times. Alam mo, I really like him before. Okay. Kasi na-meet ko siya, mabait siya eh. Hindi ko, nagulat ako. Front lang yun. Front lang yan. Walang mabait na magiging kasabwat ng mga kung ano-ano. I guess, you're right. Kasi, sabi ko nga kasi wala sa akin masamang tinapay. Feeling ko, pag mabait sa akin yung tao, magiging mabait sa akin. At saka when you're matanda ka, kasi ganun yung paninindigan ko sa buhay. At alam ni Tony Boy yun, ang away namin, hindi niya ako mapipigilan pag gusto ko yung tao. Pero, para lang hindi na niya pag-initan, kasi hindi niya ako mapipigilan, pero pag-iinitan niya, iiwasan ko na lang. Ganon, no? So ako kasi, pag kaibigan ko, pagtatanggol ko, even employees ko, yung mga empleyado ko, they know for a fact how I protected them, especially pag nandun sa mga restaurants namin, kung nagwawala and everything, I really protect them. May mga times na gusto isara yung restaurant kasi hindi na raw kailangan. Ako, hindi ko masara-sara kasi ang dami mawawala ng trabaho kahit na magbenta na ako ng gamit. Wow. Especially nung pandemic, that's what I did. Alam mo yun? Yun, minentain ko sila na sa abot na makakaya ko. Alam mo yun? Yeah. So, again, nakita na natin na talagang didedmahin tayo ng mga mainstream media at ng mga senador at mga kongreso kasi yun nga, mas pinili nilang humugot ng isang convicted at may life sentence sa katulad ni Guban. Pero balikan ko uli na noong January of 2023 ay pinatawag ng Committee on Ways and Means sa pamumuno ni Swansing ang walang iba kundi yung inappoint ni Liza Araneta Marcos na si Michael Ma at iba pang mga kasabwat nito. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ay actually nakalagay yan dito sa book ni Attorney Vic Rodriguez. I hope mabasa mo na talagang si Michael Ma at ang ibang mga kasabwat ni Lisa Tanas ay pinatawag doon sa hearing na yon. Ang pinag-uusapan doon, smuggling. Okay? Lahat ng klase, agricultural, pulburon. So, dead ba sila doon? Hindi nila pinatawag, di ba? Hindi nila pinapatawag sa hearing. Kinancel nga eh. Pero mas nagbigay sila ng time ng mga hinugot na preso. So, we're not gonna rest our case, okay? We will continue to fight. We will continue to fight. But we all know na walang mangyayari sa ngayon dito sa mga mainstream media na ito. Kaya wala tayong asahan sa kanila. Just we have to, do the regular thing what we're doing right now. I encourage you to speak up more, like every day. Talagang yung alindog mo sobrang tapang. I admire you. The Filipino people really they're grateful. Ako grateful ako sa iyo na hindi na lang marami namang mga babaeng lumalaban. Andan si Doc Lorraine Badoy, andan sila, marami mga lumalaban. Gusto kong pasukin ang mundo mo noon. Okay? Pasukin ko yung mundo mo nung nasa ex mo pa. Correct. Ano ba yung kinukwento niya, yung personalidad ni Lisa Marcos? May mga naalala ka ba na during that time, alarming na kinuwento niya? Dito Sorry, nawala ka. Ano yun? Sorry. Okay. Ano yun? Kathy, so, nung time na kayo pa ng ex mo na si TBF, for sure, for 10 years, di ba? Para kayong husband and wife niya na lahat, kwento mo. Yeah. So, ano yung mga natatandaan mong kwento niya sa'yo patungkol muna kay Lisa Marcos? Well, siya yung siya yung sabi niya na, kunwari, sometimes kasi I don't attend parties, diba? Siya lang mag-a-attend kasi nga, it's either nandun yung kids niya, nandun din yung ex-wife niya. Tapos parang ako naman, respeto rin. Parang I don't want na lang to go there. Parang hindi na kami pag-usapan. Alam mo yon, diba? Binibigay ko yon kasi ganun naman yung ugali ko, diba? Parang I have nothing to prove naman. Yes. So, siya nagsasabi na, ano ba naman yan? Kahit sa party, yung mga bata ino-offeran. Alam mo, yung gano'n. Sabi ko, ha? Ino-offeran ng polvoron. Sabi ko, seryoso ba yan? Oo, sabi niya. Tapos sabi niya, may isang wedding
ng very, very close nila. Next time ko papangalan. Kinasal. Tapos, Okay. dun sa banyo, yung sa banyo, nag-o-offer sa mga bata. Alam mo, nakakalungkot. Kasi magulang din siya. Si Lisa Alam mo ang yun? nag-o-offer. Si Liza. Okay, Oo. okay. Yeah. So, nakakalungkot Susulat kasi, ko lang dito napapangalanan mo sa susunod na interview. yeah. Okay. All Ay, right. So, nagtatrabaho din sa kanila eh. Sa Malacanang. ngayon. Mukhang mayroon na akong clue. Okay, sige, tuloy mo yung kwento. So, sabi ko nga, 'di ba? Todo na natin 'to. Andito Todo rin na natin. 'Di ba? Parang pero ako, inaano ko lang. Hinihinay ko kasi syempre, in a way, naawa ka dun sa bata. Pero sabi ko nga, may marinig lang talaga akong pitik kasi may narinig ako eh. Na parang seryoso Anong talagang year ang pagtatakpan nyo. kasal? Anong year ang kasal? I-check ko ha. I-check Okay. Pero Kasi inoferan ang ano mga naman. bata. When you say mga bata, eto bang mga bata na inoferan ni Liza Araneta Marcos ng illegal na pulburon ay kilala mo ang mga bata? Or na-mention ba ni Tony Boy Florendo itong mga batang inoferan ni Liza ng pulburon? Hindi niya sinasabi. Kinuwento lang niya sa akin na, nako, nakakaya talaga. Diyos ko. Sabi niya, ano ba yan? Nakakaya. Yung nasa party. Hindi na bata adult na rin. Kasi Adult na. umattend ng Tawag niya lang wedding mga bata kasi younger than Mm. him, okay? Yeah. So, sabi niya, Diyos, yan, inoferan din. Ano ba yan? Sabi niya gano'n. Nako, mali. Tapos tumatawa siya. Sabi ko, uy, ano ba yun? Sabi ko, okay lang ba yan? Sabi niya, syempre hindi. Parang lahat syempre nandun din yung mga parents. Alam mo yun, nag-react din daw yung iba. Alam mo yun. Syempre hindi naman lahat sila. Alam mo yun nga yung sinasabi ko sa'yo, hindi lang naman lahat ng kaibigan nila ginagawa yung ginagawa nila. Hindi rin naman yung kung paano sila kasama is ganun din kasama yung mga kasama nila yung kaibigan nila. Kasi mas marami dyan matitino. Syempre hindi naman nagdodroga. At alam naman yung maling ginagawa nila, di ba? So, itong wedding nito, masasabi mo ba kung saang church o ano ang venue? Batangas. kunyari ginigisa kita sa no? Sa committee. Batangas. So maraming mga prominente. Ito ba ay malaki mga negosyante? Ito ba ay nasa Office of the President? Oo naman. Etong nawala. Nawala ka, na-mute. Ayan, madam, nawala ka. Okay. Okay, so hindi na kita muna pipilitin kung nawala si madam. Ayan. So, ayan. I will give you time, of course, to be ready to tell who they are, kung sino man yung mga kinasal na yan. So, ano pa yung mga naalala mo nung anong mga pagkakataon? You know, yung, syempre for 10 years, hindi mo maalala lahat yon, di ba? Oo, wait lang So, yeah. Okay, sige. Okay. Keep sharing, mga palangga. Habang wala si Cathy, magbati-bati muna tayo sa ating mga palangga. Nagurgur na yata siya. Kasal ata, okay? So, kasal yan ni Gob. O, sa Batangas daw kinasal, mag-google na kayo. Oo. Sabi ni Belinda Channel, Maharlika, sana pag-usapan naman si Kerwin Espinosa. Balik droga. We'll talk about that. Sige. Ayan, madam. Ayan, sorry. Okay. Kasi biglang may tumawag. may sabi. So, ito ba yung wedding sa Batangas? Anak ba ito ng artista? Hindi. Mali yun nag-comment dyan. Okay, mali daw palangga. Okay, so ano pa yung mga naikwento? Okay, ano pa yung mga naikwento ni Tony Boy sa'yo na patungkol? Total, we talk about hearsay witness. Di ba? Now, we're talking this part na to is a hearsay witness. Kasi ikaw hindi mo siya na-witness. Ayon lang kay Tony Boy. Alright? Yung na-witness mo, napag-usapan na natin unless kung meron ka pang gustong i-reveal. So, itong hearsay. Alright? Ayon kay Tony Boy, ano pa yung naikwento niya patungkol dito kay Liza Marcos? About the pulburon? Or about the tsakchakan? Tsakchakan talaga. Kasi, natawa ka. Hindi, kasi may nakarating sa akin na information, I don't know kung napanood mo, na may PSG, yung unang nakarating sa akin na info is nagpatiwakal. Yun lang daw pala ang palabas nila, pero intentionally, by accident, ay ayon sa aking source, ay talagang tinarget yung buhay niya. The reason why, nahuli niya si Zatanas at yung PSG na nagtsuktsakan sila dahil sila ay bangag na bangag.
So sa Okay. iyo, kaya sabi ko sa iyo, papasukin ko yung mundo mo eh. Papasukin Yeah. ko yung mundo mo, nakaraan mong mundo. So may naikwento Oo. ba si TBF na like pulburo? Aside from that, na nag-offer si Lisa ng pulburon, so may nakwento ba siya tungkol sa Chukchakan Blues or orgy or swing? Well, Swinger? ang swinger, yeah. Yung Yeah, parang swinger, right? yeah, Sa yung kaalaman bata ng sila. ating mga kababayan, okay, yung hindi nakakalam, uso po yan sa mga pulboronic. Kapag bangag ka Oo. na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partners, right? So, may ganyan bang Oo. kwento? Kasi may May nakarating ganyan sa siyang akin. may ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang si Liza. Hindi lang si Liza Tanas. Ba yan? Liza Tanas. Hindi lang even Bev. Like may naging girlfriend siya. Tapos yung Si isa, Tony Boy. tapos girlfriend din ng isang malapit niyang kaibigan. Tapos secretly, yung girlfriend ng kaibigan niya, nagchuchuktsakan sila. Tapos yung girlfriend din niya, nagchuchuktsakan. So pero sabi niya sa akin, alam. They know it. Yeah. Akala nung girls, hindi alam nung boys. Pero yung mga boys alam. So they play. You know what I mean? So siguro yung mga source, yung source, alam ko si Pastor Kiboloy, sinabi niya yan dati nung bago siya nawala sa limelight kasi hinahunting siya ng mga bangag. So, si Marcos Jr., may naikwento ba o na-witness ka na for sure wala kang na-witness na nagsiswing sila kasi hindi ka nila isasama? Wala. Hindi ka nila isasama. So, pero may nakwento ba? Hindi rin ako sasama. So, parang naikwento ba? Ang sagwa. I know. Ay, hindi ka naman bangag. So, definitely, the fact na inoferan ka ni Lisa, hindi mo tinanggap, hindi ka talaga sasama. Pero may naikwento ba si TBF sa'yo na about swing with Bangag Jr.? Ako, hindi si Bibi, hindi si Bangag Jr. Hindi siya talaga. Pero yung asawa niya, yes. Pero oh my God. passing lang. Kasi to be honest, I don't wanna, parang ayoko siya talaga na ma-experience ulit or makita or anything. Kasi nga, I have bad experience with that, diba? Ayoko nga ng drugs and everything. Kaya nga sabi ko sa'yo, they hate me to the core, I guess, because I don't do it. Sinabi naman niya sa'yo, di ba, ni Lisa na, why are you here? Why are you here? Yeah, why are you here if you're doing the pulveron? This parang is only for... ako. Siyempre, that time, di ba, may fear ka? Kasi Marcos, yung parang ganun yung thinking ko, di ba? Alam mo yun? Okay. Parang shock. Let's focus on that. Let's make it clear. Kasi alam mo, yung one thing I like you na even though I'm trying to push you to tell something na, kasi gusto ko ma-extract yung mga sinasabi mo. Pero yung sinasabi mo lang kung ano yung na-experience mo o ano yung narinig mo. Of course. Gusto kong klaruhin yan. Walang naikwento sa'yo si Tony Boy Florendo na si Marcos Jr. ay nakipag-swing o nakipag-tsuktsakan sa iba't ibang mga girl lalo during their bangag moments? Wala naman siyang naikwento sa akin noon. Pero ang isa lang nakwento niya sa akin, nagka-girlfriend, something like that. Yun ang nakwento niya sa akin. So yung ba yung ting 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 ting? Sabi niya. Pero I like this interview. Alam mo kasi, nakaka-stress yung ginawa nila. Gusto ko i-lighten up tong interview na to. Ting, 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 ting. So tama yun. And fairness, maganda si ting, 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 ting. She's beautiful, diba? I don't know her. I don't know her personally. But, okay. Those are the, like any other couple. Syempre, 10 taon din naman kami nagsama. Tsaka, inseparable kami niyan. Okay. Alam mo yun, pag lumalabas ako ng bahay, after 15 minutes, sumusunod na yan. Diba? Pag nabasa mo in love ang lolo mo sa'yo. Pareho kami. Pareho naman kami. Inaamin ko naman yun nung kami. Talaga naman, diba? Hello, hindi naman ako tatagal eh. Yeah, hindi ako mag-TTS, diba? Alam mo, binalikan ko yung mga Facebook post mo, You were so in love together. You look good together. Kaya meron ka mga doon na pa forever. Sabi ko, nawala na yung forever. Alam mo, may nagsabi kasi ganun kasi yun pag in love ka, di ba? May nagsabi sa akin, sis, huwag mo ilalagay forever, malas yan. Sabi ko, bakit? Basta huwag mo ilalagay forever. Lahat na nagsabi ng forever, hindi naging forever. Kaya buti na lang pala ako, hindi ko nilagay yung forever. Huwag mo ilalagay, sis. No.
But, Wag mo di nang ba? So, lagay. okay, balik tayo dito kay Liza. So, clear tayo na walang naikwento si TBF na si Marcos Jr. ay nakipag-swing o nakipagpalit, naggrupo, Tsuktsakan Blues. Pero si Liza talaga meron. Kilala mo yung binanggit na personalidad na katsuktsakan niya? Hindi. Hindi niya nabanggit sa akin. Okay. Pero may ibang nagsabi lang. Pero syempre, parang okay. Sinabi lang eh. Mas gusto ko pag sa kanya nang gagaling. Hindi ako kasi naniniwala pag sabi-sabi ng ibang tao. Ganun kasi ako. Sa kanya lang. Okay, Mrs. Binag. Mrs. Okay. Miss! Ay, Miss pala. Sorry, sis. Okay, Miss Binag. Sa korteng ito, maalala mo ba kung ano o saan exactly sinabi ni TBF sa'yo yung time na yon? Kung matatandaan mo kung anong taon, saan kayo ni Tony Boy, nung sinasabi niya sa'yo na si Liza ay nakipag-swing o tsuktsakan? Actually, after nung namin, kasi di ba may restaurant kami, after, hindi ko matandaan ng year, pero, nag-invite kami ng couple of people, tapos parang, nagkikwentuhan lang, tapos yun, kailangan, i-check ko nga kung kailan yung pumunta si BBM sa restaurant ko. May picture kasi yun may time yun sa phone mo. May time yun, oo. Okay. And then, i-check ko yun. Tapos, dun yan, nagkikwentuhan lang kami. Yun nga, yung sabi ko sa'yo, yung pinag-usapan namin na hindi siya people person. Kasi sinabi nga ni Tony Boy na hindi siya bagay maging politician, napipilitan lang, yung ganyan. Kasi nga, umiiwas sa tao, di ba? So, tas biglang, nakainom kasi si Tony Boy as usual. Nakainom lolo What's mo? What's new? Diba? Tapos nagkikwento siya sa'yo. Ako may in a way, may ignorante ako sa mga ganyang kalokohan. Yun, in a way, di ba? Hindi naman ako perfect, di ba? So parang, hindi ko pa nga alam ano ibig sabihin ng swingers that time. Paano niya kinuwento sa'yo? Paano niya dineliver kung matatandaan mo? Sabi niya, yan. Ewan ko dyan, hindi naman maganda, pero... Kasera rin lolo mo, no? Talaga, no holds bar yung bibig nun. Wala talaga. Paggalit, in fairness doon, paggalit siya sa'yo, galit sa'yo. Yun lang. Ano ang sabi niya, yung babaeng yan? May pagkasinungaling yan, paggalit din sa'yo. Yung parang dagdag bawas din siya. Pagbusit sa ako nga di ba? So, niya, dinidescribe niya si Liza Tanas na, yung babaeng yan, hindi naman maganda. Okay, ano Hindi ko alam anong meron. Tapos, mahilig. Yun, mahilig. Yun ang sabi. Hindi niya ba sinabi mahilig sa tsuktsakan? Kasi pwede ka namang mahilig sa pulburon o mahilig ka sa stuffed toy. Hindi kasi, kapag magaganyan na siya, huy, sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ano yun? Sabi niya. Tapos tatawa na yan. Tatawa lang siya. Kasi lasing siya, diba? Yeah. So, kasi ako may nakarating sa akin na information na may certain Daza, okay, nakarating sa akin. Actually, binasa ko yun sa sinend sa akin ng random person na may certain Daza na sobrang ganda-ganda niya, mag-asawa sila, tapos nahuli niya, ito si babae, nahuli niya yung asawa niyang si Mr. Daza, I don't know, hindi ko lang alam kung sinong pangalan, na nakipagtsuktsakan kay Liza. Alright? Nagtsuktsakan dahil pareho silang bangag. So, nang nahuli ni girl, hiniwalayan niya itong si certain Daza, kaya hiwalay sila ngayon. Ang ganda-ganda ng girl. Pero, hanapin nyo na lang, Google nyo na lang dyan kung sino yung Daza na naghiwalay. So, my question is, imagine mo, may nakarating sa akin information, tapos may nakarating din sa'yo. Hindi ba nabanggit? Baka iisa yung baka iisa yung scenario. Hindi ba Daza yun? Certain Daza? Yung kinukwento ni TBF? If I'm not mistaken, katunog din yan nung ting-ting-ting-ting mo. Oh my God! Oo. Katunog din natin. Pero sabi ko nga sa'yo, di ba? Sabi ko nga na nagkwento siya sa akin. Tapos parang, when nakalimutan ko, nasa isang grupo kami. Kasi pag umiinom sila, alam mo yung mga lalaki, mas chismoso pa sa babae. Sobrang chismoso. I know. Alam mo, akala natin na ang babae marites. Hindi. Mas marites yung mga lalaki. Kita mo yung mga basher dyan, yung mga trolls. Kaya puro lalaki, di ba? Puro sila lalaki. So, malalaman mo doon na talagang iba ang
yung pagpapalaki sa mga kalalakihan. Iba yung kanilang hormones. So, okay. So kasi gusto kong balikan yung Onyate kanina, no? Dahil may nag-text sa atin na galing sa aking Boljak, I think ang dami talagang nakakakilala dito sa mga taong ito na sinasabi mong pulboronic. So ilang beses na ikwento ni TBF sa'yo na si Liza ay nag-alok ng pulburon sa mga bisita doon sa kasal. May pagkakataon pa ba na naikwento niya sa'yo na nag-aalok talaga siya ng illegal na pulburon? Oo. Maliban doon sa wedding? Dalawang beses lang. Ano yung isa? Polo Club ata. Polo Club ba? Polo Club. Ano ang event? Polo ano Club ang okasyon? Hindi ko matandaan. Pero dalawa. Pero yung talagang talagang yung natatandaan ko yung sa isang wedding. Wedding sa Batangas. Yung wedding. Kasi talagang, in a way, kasi the time hindi na siya masyadong gumagamit. Alam mo yun? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!